Okay, so what is up guys? Welcome back to our YouTube channel. So in today's video, i-address na natin yung matagal ang problema ni Bolt, which is yung kanyang door handle sa labas, itong passenger side na pinto natin, no? So in the most recent video upload natin, alam natin ng today is Today is March 26 and no March 24 is birthday ni Bolt. So before pa siya mag-birthday, nakabit na natin yung ating regalo sa kanya na DD5 dash camera. So again, this video is not sponsored, pero yon. In today's video, ayusin na natin yung mga kaya nating ayusin kay Bolt para kapag gamitin na ulit natin siya, wala na tayong maging issues na kailangan ayusin. So ayusin lang natin yung pwesto ni Bolt dito sa parking, kasi kung papansin niyo, medyo masikip po sa kabilang side, no? Para naman medyo maayos yung pagtatrabaho natin. At bago natin yung gawin, kukunin ko muna yung mga tools na kailangan ko, syempre, no? So yun lang, I'll be back in a bit. Let's go. Ayun guys, no? So I think ngayon pwede na tayo magsimula. Kuha lang tayo ng mga tools at syempre pamalit natin dito sa rear passenger side door handle ni Bolt. Kasi yun, tagal na itong sira. I think mag 6 months na ata. Ayusin natin. Okay, so na-ready na natin yung tools na gagamitin. So kung nakita nyo, ito yung tools na binili natin para makapag-change oil tayo sa ating motor. Ayan. Pero yan, pwede rin natin siya gamitin dito kay Bolt, syempre. Tapos syempre may mga konting issues, no? So akala ko meron pa 4 na piraso pa to. Hindi ko alam kung bakit 3 na lang sila ngayon. Umalis na ba yung isa, hindi ko alam. Pero tingnan natin if repairable pa ba to, kasi dapat papalitan ko na siya ng panibago kasi sumasali yung spring nito sa loob ng huli. Most probably ganun pa rin yung issue nito ngayon. Tapos ngayon try natin kung yun pa din ba yung magiging issue niya. Yan, no? Dito siya sa loob binubuksan. So tingnan natin ngayon kung ayos na ba natin, no? So alisin muna natin itong sidings, ito, tapos ito. Tapos yan, may mga dito, mayroon din ditong screw. Tapos ito, alisin din natin itong ating super bang power, no? Power ng arms mong gagamitin sa mirror. Tapos, tapos na, no? Ma-access na natin yung kanyang door handle dito sa loob. Siyempre, di ko na masyadong papakita ulit yan kasi may video na tayo about dyan. Ita-timelapse ko na lang siguro para lang mabilis tayo gumawa, no? So, yun, simulan na natin. Let's go! Okay, so ito na guys, no? Alis na natin siya. Kung makikita nyo, no? Again, yun, di ba may panel dito kanina, may clip dito. Huwag nyo hahayaang maiwan yun doon, no? Ibalik nyo dito sa pinagkakabitan nyo dito. Kasi kapag hindi nyo inalis dito, pag binalik nyo yung panel na nakadikit dito yung puti na clip na yon, lalaglag yan sa loob, no? Learn from me, learn from my experience. And then yun, may isa ditong clip na yung nilulubog, di ko lang kung anong tawag doon, basta yung pinipindot sa gitna. Tapos alisin nyo yung dito screw, tapos screw dito. And then syempre yung pin dito na madali lang naman ialisin. Nasungkutin nyo lang ng negative na screwdriver. Tapos yun nga, mapakipansin nyo, nung huli natin itong binaklas, nilagyan natin ng grease. So nandito pa rin naman yung grease nya. Pero nangyari ay sumala nga ulit ang spring. Tama ang aking diagnosis. So tingnan natin kung pwede ko masabotage yung sa naunang spring, kasi okay pa naman to. I think mas okay itong gumana yung sa original niya kumpara dito, kasi ito replacement na. So tingnan natin, no? Magbe-brainstorming muna ako dito. Tapos babalikan ko kay mamaya kung anong mangyayari pagtatapusan nito. Let's go. Okay, so medyo tapos ako mag-brainstorming, no? So ito yung nakabaklas kanina, yung spare na pwede nating gawing donator. Tapos ito yung kakaalis ko lang doon sa door handle. Ito yung nabasag. So ito yung nakakabit dito. So it goes something like this. Ay! Puta na. Yan, no? Nakaganyan siya. So, ang naisip ko is, I think mas okay gamitin itong shaft na to, pati yung spring. Bakit?
Kasi kung mapapansin natin, itong dati niyang spring, ano, yun, may pinakagatla na siya dito. Ito yung parang nagsisilbing stopper niya. So medyo ukab na siya, medyo gasgas na. So kung gagamitin ko is itong isang spring, medyo mas mahaba siya, ano, ito, mas mahaba siya. Tapos iba yung tatamaan niya na part dito kapag nilipat natin. So in my very honest opinion, sa tingin ko, no, kapag nilipat ko itong shaft na to tsaka itong spring dito, maging okay na ulit siya. Pero again, hindi ko lang kung tatagal, pero sana tumagal, no. So ililipat ko lang to, tatransplant ko tong dalawang to, tapos tatry ko nang ibalik ulit, tapos tsaka ko yung babalikan kung ano magiging resulta, no. So ayun, mabilis lang naman siguro to. Sana hindi ako mahiwa yan, puro grasa na ako, pero okay lang naman, no. So yun, simulan natin. I'll be back. Okay, so kakatapos ko lang i-attempt na wala pang 1 minute, no. So natuklasan ko, no, finifit ko tong spring na to dito sa shaft na dating nakakabit dito, sa kakaalis lang natin, mas maiksi siya. So hindi siya naglalak dun sa case dito, sa pinaglalagyan niya dito. So ang gagawin ko na lang, ito spring na lang ililipat ko dito, tapos yun ang i-fit ko dito, no. So convert lang muna kasi matagal kapag hihintayin kung dumating yung replacement na ganyan. Tsaka hindi rin tayo sure na matibay siya, no. So yun lang, balikan ko kayo ulit later. Ayan guys, medyo nag-decide ako sa inyo na i-record yung process, no, para meron kayo visualization kung paano gagawin ko. So ito yung luma na nakastock dyan sa cabin ni Bolt. Tapos ito yung kakabaklas lang natin galing sa pintuan. So let's try, no, kung mag-work ba tong idea ko. Kasi nga medyo matagal kasi pag umorder ako, ngayon no, nagkaroon ng espiritu ng kasipagan para ikabit siya, no? So try natin kung ibabalik ko siya ng ibang spring ang gamit, di ba? So ito, push lang natin para magtama yung butas. Uy, pumasok. Okay, pumasok siya. Ito na, kakabaklas lang na shaft, lumang spring. So iisod ko pa yan, no, kasi ito yung ikakabit natin sa kanya. Nandito yung lock niya, di ba? So pag ganyan, oh, naiwan pala. No, naiwan pala to. Dapat pala sabay sila ikakabit, no. So baklas ulit tayo, and babalikan ko na lang kayo pag okay na. Okay, so ako ko kita nyo yan, pero back to recording tayo. Naalis ko na ulit yung shaft. Ito na yung kinakabit natin dito. Naalis muna, layo muna natin, hindi natin gagamitin yan. So ito na, kita nyo ba? Sana kita nyo, no. So ito na yung kinakabit dito. Yan yung naiwan kanina. So ganito siya ibabalik, no? So ganito siya, nandito yung lock, may slot dito para may kabit nyo yung pinaka lock ng spring. And then syempre ito yung dating spring kasi, no. Yan yung dating spring, so maiksi. So yung tinatamaan niya dito, yan, medyo may ukit na. Lapit natin sa camera, medyo dukit na siya, yan, may bangas na. So I think kaya siya dumadaples. So kapag pinalitan ko to ng ganitong shaft, ng ganitong spring, mas mahaba na yung spring, iba na yung tatamaan niya dito na part. So most probably tatagal naman siya. So sana tumagal nga, no. So ibalik ko lang to. Ayan. Tapos di ko sure kung maipapasok ko ba ito na nakaganito, pero sana, di ba? Ayan, dito natin siya papadaanin, something like this. Lulubog ko muna dito, something like this. And then tsaka ako siya isi-squeeze, papasok, no. Kailangan ko lang muna siya maipasok dyan sa butas ng very light. Itong spring, ilayo natin. O patamain natin doon syempre sa stopper, kasi pag naiwan yan dyan sa loob, yun yan, mag-i-stop, hindi na siya mag-work, mawawalan siya ng purpose. Ayan, yun yung stopper nya. So kailangan natin gawin yan ay sikipan natin. So tulak lang natin ng negative, no. Hindi ko alam kung ito yung proper tool para dito, pero yan, napapasok naman natin siya. Mukha na, ayun, yung dati niyang ito na yung dati niyang tinatamaan na spring. So nung napalitan natin na mas mahaba na spring, umokay naman na siya. So ayun, malambot siya, at sana tumagal. Syempre wala naman tama, no, kumakagat naman yung spring, sana din makabukas siya, no. So yun, ikakabit ko lang siguro dito sa ating door handle, no. Mabilis lang naman niya ibalik. So isusuot ko lang yan ganyan dito sa labas,
Tapos meron dito linkage na bakal, susuot mo lang yun dito sa color white na to, kiklip mo lang pababa yan, tapos okay na. Pwede mo na ulit siyang ibalik, pwede mong testingin muna, no? So yun, babalikan ko kayo para malaman natin kung okay ba itong quick fix na to for long term, no? So, ay, nasipa ko siya. Let's go. Okay na guys, so babalik na natin, no? So tip, no? Pagbabalik nitong GIS, yung 10mm na bolt and nut na yan, ihantay-tay nyo muna bago nyo higpitan ng tools nyo para lang sure na hindi malaglag, tsaka syempre para hindi siya malustrad. Tapos ayun yung sinasabi ko sa inyo, linkage, no, susuot nyo lang yan doon sa kawit yan, tapos i-clip down nyo yung puti na yon, no. So this is going to be the very first close, no. Pwede ko na siguro to isara, no, medyo confident naman tayo sa ginawa natin, pero ito talaga ang pinakauna niyang pagsasara ulit at pagbubukas sa mahabang taon. So syempre, let's face the truth, sasara ko na. Tignan natin kung bubukas po ito, kita, cross finger. Nagbubukas to siya guys. Yan. Bang, no? Oh, diba? Wala naman siya masyadong kawang. Tapos, okay. Medyo napipindot lang siya dito, pero okay lang as long as nakaka-open and close siya. Nakaka-open lang, di pa siya na-close dyan. Yan, no? So, I think mission successful tayo dito sa ating quick fix para kay Bolt. Sa tingin ko ba tatagal siya? Abangan natin sa end ng video. Kasi babalik ko muna yung mga analyst natin na siding sa kanyang tawag dito, sa kanyang pinto, siding sa pinto, no? So, yun. Comment ko na rin yan. Tapos mag-ayos tayo ng iba pang pwede nating linisin kay Bolt, no? So, yun. Time lapse muna kayo. Okay, so okay na guys, no? Nabubukas na na ngayon ang rear passenger side door ni Bolt. Ayan, nabalik na rin natin, no? So wala naman, good news, wala namang naiwan na screw or clip or anything. Okay naman siya, no? Yan, lalak din. Ganito natin, boom, wala. Di rin nabubuksan dito, di ba? Tapos yan, sinara natin. Hindi, that pala nakalock pag tinry ko, no? So pag nilock natin, bang, akala ko mabubuksan eh. So bubuksan lang natin siya syempre ito sa loob, no? So question din pala, no? So atin po mga tropa naka-alto, naglagay ba sa inyo na central lock, no? Yung pag nilock yung sa driver side, maglalak na yung lahat ng pintuan. So gusto ko sana maglagay nun, kaso ang mga napapanood kong tutorial, tangina, binubutasan yung pinto, which is ayoko kasi baka kalawangin, no? Yun yung ayoko mangyari, kalawangin from within. So kasi baka mamaya dumami siya, no? Or gumapang siya mula sa loob palabas. Pangit yun, ayaw natin yun. Kasi maapektuhan ng GBT ni Bolt, no? Ayaw natin yun. So tingnan natin kung may way para magkaroon ako ng master lock or central lock na hindi siya pubutasan. Okay? So siguro next natin gagawin, aayusin ko lang yung mga seat cover niya kasi gulo-gulo na yung tahe or nawala na yung mga buhol, no? Tapos maglalagay tayo ng bamboo charcoal. So today is March 26, and syempre bago natin tapusin tong video na to, kung mapapansin nyo, gusto ko lang i-flex na napakalinis nung naging wiring na ginawa ko dito sa aking dashcam, no? Kung mapapansin nyo, meron tayong link dyan sa baba. So meron akong konting commission pag nag-check out kayo gamit yung link niya. So yun, kung gusto nyo supportan itong channel natin, yan, naka-zoom sa mukha ko, pwede naman check out kayo dyan sa mga affiliate links ko sa description box, no? Yan, no? Doon ko pinadaan, tapos baba dyan sa pillar na yan, doon hanggang papunta dito, no? Kung mapapansin nyo yung center console, ay putang na may cambio, hindi kita. Yan, no? Napakalinis ng pagkaka layout ko ng cables and wirings ng dating dashcam. So di siya makalak, looks OEM, no? Malinis tingnan. Tapos pinadaan natin dito sa rear camera, no? Parang wala nangyari. Pupunta dyan, bang bang bang, ayan, ay nawala, nakataas pala, no? Ito siya, no? So kung interesado kayo malaman kung paano to in-install dito sa ating Suzuki Alto 2019, which is most probably pare-pares kung naman sila,
pwede nyo panoodin doon sa naunang video natin, no? So yun lang, no? Bakit question siguro na nasa isip nyo yun, kung umorder ka na lang ng bago na door handle, hindi ka na sana nahirapan, hindi ka na sana naduman ng ganyang grasa-grasa yung kamay mo, no? So mas na-enjoy ko na mag-troubleshoot, no? Maggamitin yung aking critical thinking skills, no? Para i-solve yung problema, no? Learn it the hard way kasi mas madali, mas comfy na palitan ko ng buo yan. Pero mas madali kung what if nasa area ka na walang ganun, no? Eh hindi ka makakapagpalit. So kailangan mo mag-improvise, mag-adapt sa situation na kung nasan ka, no? So yun lang, enjoy ko naman siya. So will this be good in the long term? So tandaan natin, March 26 natin to inayos. Di ko naman siya masyadong ginagamit pa. So wala masyadong magbubukas niyan. Most probably, dun lang ako sa driver side na pinto papasok kasi dun lang ako dumadaan para painitin si Bolt. No, so yun, medyo lilinisin ko lang din itong mga pinagagamit natin dito sa likod. Ang sakit sa mata, ang kalat-kalat, pati doon sa harap, yung glove box, ayusin ko din. Tapos yun, para malinis lang siya. So yun lang, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. No? Mag-comment kayo dyan kung meron kayong suggestion na next mod, no? And ito pala, matagal ko na itong gustong gawin kay Bolt, no? Pero syempre kailangan natin mag-budget. Gusto ko sana itanong sa inyo guys, kung may nakapagkabit na sa inyo ng Bosch Europa na horn, yung silver dito sa harap niya, na clean look lang, no? Kung kailangan ng bracket, kailangan ba, or may pagkakabitan, no? So I have the budget na, hindi ko pa lang siya ma-trigger kasi syempre baka mamaya may mga kailangang adjustment na gawin, hindi ko pa alam. No, magre-research pa din ako. So yun lang, comment kayo dyan sa baba. Kung umabot kayo sa part ng video na to, i-comment mo naman na clean look lang sir. Yun lang, hanggang sa next video, bye bye. Okay, so alam ko nakapag-play na ako ng outro, pero deserve nyo malaman ko ano yung ginawa ko after ko ayusin yung door handle ni Bolt, no? So ayan, nabubuksan na ulit siya. Pero ginawa pa natin is, ay nakahiga siya, pero inayos natin yung kanyang seat cover, yung pagkakalagay, no? Pakita ko sa inyo paano ko ginawa, no? Kanina kasi puta kung saan ko pa pinagbubuhol yan, pero ngayon okay na siya, no? Kanina ay nandito tayo sa ilalim, no? Kung naka-stock seat cover kayo, galing pa yun ng kasa, meron yung mga talian dito. So pwede nyong doon ibuhol yung mga tali sa ilalim para hindi siya nahuhubo kapag inuupuan at kapag bumababa yung sakay. Kasi ito pag bumababa si Winnie, medyo nahuhubo na, maluwag na. Hindi ko lang kung ba't natanggal sa ilalim, pero yan, hinayos na natin yung fit niya. So gusto ko sanang labhan, pero yun nga, baka kasi masira na, medyo matagal na, baka gato na siya, yun, nagpipilas-pilas na. Ganun din sa driver side, no? So medyo malinis na, naglagay na rin tayo ng tag dito, yung bamboo charcoal churo-churo. So may isa pang extra dito, sarado pa nito, bukas na, no? Para maano yung amoy niya kapag nakatambak pa lang or stuck pa siya, no? So yun, ito na yung ating trunk. Pakita ko din sa inyo na mabilis, no? Ayan, no? Medyo mas malinis na tingnan kumpara nung una. Yan yung tools, nandiyan yung mga gamit pang emergency, no? So yun, yun, kung gusto niyo bumili ng dashcam, ayan, nasa harap natin, DD5 N1 dual. Tapos ito yung kanyang rear view camera, rear camera, churo-churo kung ano man yan, no? So yun lang, check out dyan. Balik ko na si Bolt, no? Huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo.